Na para bang ngayon po, katulad ng sinabi ko, para po tayong invisible, para po tayong wala sa mga tao ngayon. No? Kasi sa dami ng nangyayari po ngayon na krimen sa bansa natin, no? Hindi po natin alam kung ano po yung susunod na bukas para sa atin. Kasi hindi tayo safe. Buti meron tayong Lord na nag-shield sa atin, nagliligtas sa atin. Ngayon po, ganun din po ako dati, no? Feeling ko invisible ako, feeling ko walang nakakita sa akin, no? Pero po ako nabasa sa Bible na, na nagpa-encourage po sa akin para magpatuloy. Yun po, ito po yung mababasa sa Psalms 139, 1-5, or sa awit, sa mga awit po, 139, 1-5 po. Sa Tagalog ko na lang siya babasahin para makarelate po tayo na. Dito po, ang first one po sabi dito, ako yung sinisiya sa tulad po ng sinasabi sa kanta, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong dinihil, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Second verse po, ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. In verse 4, ikaw hinihintya ang aking sasabihin, alam mo ng lahat iyon. Lahat ay di maliliit. Ika'y laging kapiling ko, katabi ko oras-oras. Ang likas mong kalakasan ang saking nag-iingat. Napakaganda po ng verse nito kasi hindi po tayo nagre-rely sa ibang tao, nagre-rely na tayo kayo. Kasi po, dito po sinasabi dito na kahit hindi tayo kilala ng ibang tao, importante kilala tayo ng Diyos. Mahirap po kapag hindi ka kilala ng Diyos. Sabi po rito sa verse 13 po, sa pagpapatuloy po, ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Kung ano pong meron sa atin ngayon, dahil po kay Lord yan, no? Tapos dito po sa susunod, sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong parang bata. Tapos in verse 14, pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintal. Ang ibig sabihin po ng nakikintal dito is nakaka-touch, no? Ang gustong iparating sa atin ni Lord dito na lagi siyang nandiyan para sa atin. Nandiyan siya lagi sa tabi natin, hindi niya tayo pinapabayaan. Sabi po sa 131, first 131 po, tignan ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Ama sa atin. Tinatawag niyo tayong mga anak ng Diyos. So we are grateful po kasi tinatawag niyo tayong mga anak niya tayo, no? Kasi maraming tao dyan na hindi kilala ang Diyos, maraming tao dyan na wala silang pakialam sa Diyos, pero at the end of the day, anak pa rin ni Lord yan, hindi niyo po pababayaan yan. Like tayo po, we are sinners po, makasalanan po tayong tao, pero andyan ang Diyos para patawarin po tayo. Hindi po tayo perfect, at the same time, marami po tayong nagagawang pagkakamali sa buhay. No? Pero we're grateful kasi meron tayong Panginoon na nagpapatawad sa atin. Meron tayong Panginoon na nagbibigay ng katalinuhan sa atin upang hindi na tayo muli sa mga kasalanan ginagawa natin. No? Ayun po. Ito po, may question ulit ko sa inyo. No? Kung tayo po ay anak ng Diyos, no? Ano po ang ibig sabihin ito sa natin, sa buhay natin sa araw-araw? Kung anak po tayo ng Diyos, kung anak po kayo ng Diyos, ano po ang ibig sabihin nito sa atin? Ano po ang meaning nito? Kung bakit tayo naging anak ng Diyos? Hindi po, mauna ako. Siguro, tinawag niya tayong tinawag niya tayong mga anak ng Diyos, no? Kasi, mahal niya tayo. Yun po. Yun po ang sa akin, ha? Tapos, ano ang ibig sabihin nito po sa buhay natin sa araw-araw? Kasi araw-araw si Lord, pinoprotektahan niya sa pagmamaneho ko, sa mga ginagawa ko sa buhay ko. No? Araw-araw po yan, wala pong kanya yan. Nandiyan po yung times na minsan nadadown ako sa sarili ko. Pero si Lord, lagi siyang nandiyan, sumasalo lagi sa akin. No? At alam ko si Lord, mas kilala niya ako kaysa kilala ko yung sarili ko. No? Si Lord po, ang alam ni Lord kung ano yung kinabukasan mo. Alam ni Lord kung ano yung mangyayari sa'yo sa mga future pa na darating. No? Ayun po. Anyone po, sa tingin nyo, kung anak po tayo ni God, no? Ano ang ibig sabihin ito sa buhay natin araw? Anyone?
never tayong mag-iisa. Kasi bilang ama, katulad ng mga ama natin sa lupa, kapag kasama natin ang ating amang nasa lupa, palagay tayo hindi tayo natatakot, o hindi tayo, wala tayong agam-agam na mamaya wala akong ulam, mamaya wala akong tulungan. Meron at meron kasi merong ama na nagkakalinga. Same is true. Kapag ating inangkin na meron tayong amang nasa langit, higit pa sa amang nasa lupa. Na sabi nga niya sa kanyang salita, hindi kita iiwan o mababayaan. Ano ng Panginoon sa atin, no? Napaka generous ni Lord sa atin, no? Kasi lagi siya nandito sa tabi natin, hindi niya tayo pinapabayaan, hindi niya tayo iniiwan. May i-share lang akong konting question kasi naalala ko no? Siguro 15 years ago, yung ako matanda to. Ay, ano po, third, siguro mga 12 years ago kasi mga 11 years old po ako nun, 12 years old. Kung alam niyo po, GTS Pampanga dito sa may papuntang Robinson po kung dadaanan yun. God's Tower Observation. Ano yung kases? GTS? God's... Nung kami dati sisimba. GTS. Bakit? Wow. Ayun. Yan. Nagsisimba kami dati doon sa GTS. No? Naalala ko nun, nag-outreach din kami. Kaso yung outreach namin is 8 p.m. 8 p.m. po yung outreach nun. So, yun, nakakamiss lang po, no? Kasi after so many long time po na nangyari yun, siguro 12 years, 11 years. Ngayon lang po ulit ako nakasama sa outreach at the same time ako pa yung nagsasalita. So, napaka-bless po na nag-grow tayo sa Espiritu ni Lord. Nag-grow tayo hindi lang sa physical, hindi lang sa emotional po. No? Nag-grow tayo sa Espiritu. Salamat po sa Panginoon dahil lang lagi niya akong ginagabayan, lagi niya akong inaalalayan sa lahat ng ginagawa ko sa buhay. And yun po, ayun lang, na-share ko lang po kasi medyo relate sa atin to eh. Kasi, ayun, katulad nga po ng sinabi ko, hindi po tayo pinapabayaan. Day by day, lagi siyang nandun. Kaya hanggang ngayon, nai-rouse natin kasi hindi niya tayo maiwan. And yun po, ang title po natin is God Sees You. Nakikita po tayo ng Panginoon, no? Kung wala pong nakakaintindi sa atin, no? Kung nakakaintindi po sa'yo, nakikita lahat dyan po ni God. No? Yung pagod niyo po, yung iyak niyo, yung sakripisyo niyo po, yung mga kapag gabi, mag-isa kayo, iniiyak niyo. Kung kayo mag-alala, nakikita po tayo ng Diyos. Katulad nga po ng sinasabi sa Psalms 139, verse 2, ito po, ulitin ko siya. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi limit. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Kahit wala si Lord dito ngayon, kahit di mo siya nakikita. Pagtiwala lamang po tayo sa Kanya, katulad nga po ng sinasabi niya dito. Lahat po ng ginagawa natin, hindi po ito lingid sa kaalaman niya. Kahit po siya ay nasa malayo, batid po niya ang ating mga iniisip. So, wala po tayong kailangan ipangamba kasi andyan po siya sa tabi natin. Hindi lang po natin siya nakikita, hindi lang po natin siya nakaramdaman, pero nandyan po siya sa tabi natin. Nililigtas niya tayo, pinuprotektahan niya tayo sa kahit ano pa bang mangyari sa buhay natin. Amen. Tapos, ang pangalawa po, iano ko na lang to, isusunod ko na lang siya dun sa title natin. God knows you. Alam po tayo ng Panginoon. No? Hindi ka number lang. Alam ni Lord ang pangalan mo. No? Alam ni Lord ang problema mo. Alam ni Lord ang pangalan mo. Alam ni Lord ang personal na buhay mo. Wala kang may itatago sa Panginoon. Kasi alam niya ang buong buhay mo. Kahit ano pang itago mo sa isang tao, hindi mo matatago. Alam din niya kabilangan ng buhok natin. Tama po. Even the bilang ng buhok natin, alam ni Lord. Bilang ng buhok natin sa bahay. So wala po tayong matatago sa Kanya. No? And ngayon nga po, ang sinasabi rito sa Psalms 139 verse 1, katulad po ng binasa ko kanina, ako yung iyong sinisiyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lakas ng lihim Yahweh ay tiyak mong nalalaman. So wala po tayong natatago kay Lord, no? Wala tayong pwedeng bubulsa ko to, di alam ng mga tao to, pero alam ni Lord yan. No? So wala po tayong pwedeng itago sa Kanya kasi siya lang po ang may alam ng lahat-lahat. Alam niya na po kung anong gagawin natin kinabukasan at ang susunod na mga araw pa. So,
iniisip mo ba lang nangyayari na kay Lord? So, hindi natin siya pwedeng matago sa Kanya. Tapos, ang pangatlo naman po, katulad ng sinabi ko kanina, God loves you. Mahal tayo ng Panginoon. No? Hindi dahil mabait ka, hindi dahil marami kang ginawang maganda. No? Mahal ka ni Lord kasi anak ka niya. Amen. Hindi ka nag-iisa. Amen. Mahal ka ni Lord kasi lagi kang nandyan para sa Kanya. Mahal ka ni Lord kasi lagi mo siyang pinipraise, lagi mo siyang binibigyan ng papuri, pagsamba. Tapos, ang ano dito, ang pinakamalalim po dito, mahal ka ni Lord kasi anak ka niya. Amen. Mahal ka ni Lord at hindi ka niya pababayaan kasi anak ka niya. No? Ayun, katulad po ng sinabi sa 1 John 3:1 na po. Ito po, 1 John 3:1. Sa Tagalog, tignan ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Ama sa atin. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos. So we need to be grateful po sa araw-araw na nangyayari sa ating buhay. No? Kasi meron tayong Diyos na nagbibigay ng kaalaman. Yes. Nagbibigay ng pagmamahal. Kung feeling nyo po left behind kayo, kung feeling nyo po invisible kayo ngayon, isipin lang po natin na meron tayong Diyos na nagmamahal sa atin. Isipin lang po natin na meron tayong Diyos na umaagapay. Isipin lang po natin na meron po tayong Diyos na nagbibigay ng katalinuhan para sa atin. Upang ano po man naman po ang ating gawin na yung nararapat po at hindi po batid sa kanyang kaalaman. Palagi po nating isipin na meron tayong Diyos na nagliligtas. Yes. Palagi po nating isipin na meron tayong Diyos na hindi napapagod. Na hindi sumusuko sa ating mga nangyayari sa buhay-buhay. Lalo na ngayon. Sipo daw ang Pilipinas. Pero, I know God, gagawa ng paraan ng Diyos. Hindi ko siya magpapabaya sa atin. Kasi anak niya. Mahal po tayo ng Panginoon. Amen. And, ayun po. Ito po. Tanong ko po sa inyo, no? Kung totoo po na nakikita at mahal ka ni God, ano po yung isang bagay na gusto mong ibigay sa Kanya ngayon? No? Ano po? Takot, problema, pagod, anxiety, pressure. Ano po yung, ano po? Dasal. Dasal po, pwede po. Yun, tiwala, pwede po. Ibigay, ano po yung kaya nyo i-surrender kay Lord na sa tingin nyo, hindi nyo po kaya. Yung bigat, yung hirap, sa tingin nyo po, sa isip nyo. So for example, yan, yung takot natin, no? Yung pagod, ayan, ako, personally, ako yung hiya ko. Nahihiya po, takot, tsaka hindi po nagsasalita. Pero nakikita nyo po ngayon sa harapan yung nagsasalita ako. No? Kasi sinurrender ko kay Lord yan eh. Yun nga nasa sa Bible, nakalimutan ko lang yung name. Isa siyang pipe, tama po ba? Pipe or utal-utal. Tapos ginawa ni Lord nung mag-preach na siya, yung boses niya naging tuwid. So wala pong reason para kay Lord na hindi ako magsalita ngayon kahit mahihiyain akong tao. Amen. Yun yung may disability na doon makapagsalita, ako pa nawala. Yes. Di ba? So kayo po, sa tingin nyo, ano po yung isang bagay na gusto nyo pong ibigay sa Kanya ngayon? Na gusto nyo i-surrender sa Kanya ngayon para mamaya po ay may pag-pray po natin yan. Buhay. Buhay. Ano po? Buhay. Buhay, yan. Tama po. I-surrender natin ang buhay natin kay Lord kasi yun din naman ang nararapat. No? Kasi siya po ang may alam ng ating buhay, siya po ang may hari ng ating buhay. Yan naman po, sa tingin nyo na kaya nyo i-surrender kay Lord ngayon po na narinig nyo ang salitang kanya kung naisip pa ba din po sa atin. Yan, buhay. Kung meron po tayong problema, pwede natin i-surrender kay Lord. Yan. Kung pagod po tayo ngayon, pagod po tayo sa ibang araw, i-surrender natin kay Lord. Problema, sakit, kung ano man dumating. Opo, yan. Problema, sakit, yan. Pagpipray po natin lahat yan. No? Katulad po ng sinabi sa isang verse na nakalimutan, trust in the Lord with all your heart, with all your mind, and do not dwell on your own understanding. Tama po ba, Pastor? Tapos, ayan, kailangan lang natin ng magtiwala sa Kanya, no? Kailangan lang natin i-surrender lahat sa Kanya, no? At siya na pong bahala kung ano pong susunod na hakbang na mangyayari, no? Kasi, anak tayo ni Lord at hindi niya po tayo pababayaan. So, we are grateful that we have a God na mapagsasabihan ng ating mga problema. Meron tayong Panginoon na mapagsasabihan ng ating mga hinanakit sa buhay. No? Meron tayong Panginoon na nakikinig. Meron tayong Panginoon na gumagabay pa. Meron tayong Panginoon na nagbibigay ng guidance sa bawat isa. Isipin niyo po, isa lang si Lord, pero grabe yung pagmamahal niya sa ating lahat. Isipin niyo po,
Kahit gaano tayo makasalanan, no? Niligtas niya pa rin tayo. Kahit gaano tayo kawalang kwentang tao, andyan pa rin siya sa tabi natin. May mga times po sa buhay natin na nadadown tayo, no? May mga times po sa buhay natin na hindi natin alam kung ano po yung gagawin natin, no? But, hindi po natin kailangan mag-worry kasi meron tayong Panginoon na malalapitan. Ang isang pwedeng gawin niyo lamang po is magdasal. Lumapit po tayo sa Kanya, lumapit po tayo sa Panginoon, no? Kasi, kung tayo lamang po magdadala ng problema, kung tayo lamang po magdadala ng takot sa buhay natin, hindi po natin makakayanan. Ang ending po niyan, suicide. Ang ending po niyan, depression. So, mas better na ipaalam mo kay Lord, kung may tago, kasi alam niya na yan eh. Hinihintay ka na lang ni Lord eh. Yes. Hinihintay ka na lang niya magsabi. So, para magawa niya yung gusto niyang plano, natin sambahin siya. Purihin siya, no? Wala na po tayong ibang gagawin no? Pag nasa langit po tayo. Mag-worship na lang tayo kay Lord. Pag nasa langit tayo, masarap na pagkain natin doon, maganda na buhay doon. Lahat ng nakikita niyo po, ginto. Sabi po yan sa Revelation, no? Nakita po yan ng, nabasa po natin yan sa Revelation. Kasi, ayun nga, parang pinapakita na ni Lord ang pwedeng maging future natin kapag nagtiwala tayo sa Kanya. Pinapakita na ni Lord kung ano yung pwedeng mangyari sa atin kapag nagtiwala tayo sa Kanya. So we better to trust in Him, we better to know Him. Sa Tagalog po, mas mainam po na magtiwala tayo sa Kanya, mas mainam po na sumunod tayo sa gusto niyang mangyari sa ating buhay. So, ang pinaka-the best thing na magagawa po natin ngayon is yung mag-pray sa Kanya, magbasa ng Bible, at mas maisiwalat pa yung mga salita niya sa ibang tao. No? Kasi hindi lang po dito nagtatapos ang outreach. No? Kasi marami pong mga taong kailangan si Lord. Marami pong taong mga hirap na sa buhay. Hindi, yung mga tao hindi alam kung anong direction po ang pupuntahan nila. No? Pero we know that God make all ways a way po. Marami pong daan ng Panginoon upang maligtas niya ang isang tao. Ang sabi po sa Biblia, iniwan niya po ang isang tupa. Iniwan niya ang 99 na tupa para iligtas ang isa. No? So yung isa po na yun, tayo po yun. Amen. Tayo po ang isang tupa na yun. Inihintay lang tayo ni Lord. Amen. No? Nasa sa atin na lamang po kung paano tayo lalapit sa Kanya. Gumagamit po ng mga tao si Lord upang mapalapit tayo sa Kanya. No? So, Amen. kailangan na lang po natin yung sumunod. Mag-relay po kay Lord, no? Hindi sa sarili natin. At ipakita kay Lord na gusto din natin. Ipakita natin kay Lord na willing din po tayo na mag-surrender ng buhay sa Kanya. Kasi kung nasa isip lamang po natin yan, at kung di po natin gagalawin yan, wala pong mangyayari dyan. Kaya ipakita natin na willing tayo, ipakita natin na gusto natin na ma-surrender yung buhay natin kay Lord. No? Amen. So yun po, any question po na pwede kong masagot na gumugulo sa isip nyo ngayon para kahit po ano po ay mabigyan po kayo ng kalinawan po. Question po? Kasi yun na po yung last part ng aking message. Wala po kayong mga tanong? Please po. Kung baka meron gustong i-share si Pastor. Oh, yeah. Sige. Meron ba o niya? Sige sis. Yan, ang title is God Sees You. Nakikita ka ng Diyos. Yan. Sa title po niya, naniniwala po ako na nakikita tayo nila. Ngayon po ay sa pag-aaral ko, siya po yung inuuna ko at ano ko naman po sa sarili ko na nakikita niya ako kasi every time na yung mga activities or quizzes or anything na ginagawa sa school, lagi po ako nag-pray kasi alam ko nakikita niya ako, talagang tutulungan niya ako. Ayun po, nakakapisa po ako kasi that's good. Amen. Kasi hindi niya ako pinapabayan, basta lagi po natin siyang unahin sa lahat. Amen. Bago tayo sumabak sa isang bagay, siya muna po yung unahin natin para pagharian at pangunahan niya po yung buhay natin. Hanggang sa katagumpayan at makuha natin lahat ng gusto natin para sa kanya. Yun lang po. Amen. Si Brother Adam, may baon din yan. Nandun pala siya Sabi nga sa Bible sa Matthew 5:7, mapalad ang mga taong matindihan hindi na sumunod sa kalooban ng Diyos kapag po sila bibigyan nila na. Amen. Hindi nyo ba, yung sa part na yon, ito na yun, ito yung ginagawa natin na ito eh. Sumusunod tayo sa kagustuhan ng Panginoon. Ito na yun, ano ba ang mga kagustuhan ng Panginoon? Nagkakaisa tayo.
tayo para sa Panginoon. Yun ang dito. Kaya, napakaganda talaga pag nagbasa ka ng mga Bible. Kaya, so, ibig sabihin, isa tayo sa makalat. Kasi matindi yung nagsihin natin na sumunod sa kalooban ng Panginoon. Ang maganda doon, yung pangako niyan, bibigyan tayo ng kapayapaan. Amen. Eternal life. Walang ang buhay ng pinangako ng Diyos sa atin. Lamang po tayo sa kagustuhan niya. And yun, Si Sister Che, may baon din yan. Sige sis, labas mo na yan sis. Anong masasabi mo dun sa mensahe? Parang ano yun lang po na kung paano kayo nakikita ni Lord sa buhay. buhay niya naman doon. Wala naman po masabi dun sa pamangkot na God's blessing. Kasi ito ko talaga, nakikita ko tayo dito. Tapos, yun nga, katulad ng mga anak nasabi ko kanina, God's video, God's love. Ito po yun, kasi ako, sa karanasan po namin sa akin, ayun po, sa ngayon po kasi, nawala na po siya sa pangangalaka na bawal na po sa ngayon. So, Ba't bawal sis? Ba't binawal yung pangangalakal? hindi ko po alam, pastor, binawal ko po ng mga... Ay, nung huli kayo sa daan? Bakit? Kukulong po. Kukulong yung nangangalakal? Opo, kinukulong na po sa barangay ko ng Bagibao. Eh bakit? Ngayon, hindi ko po alam, pastor. Wala, hindi naman kayo nagnanakaw. Yun nga po yung pangit sa panunungkulan po ngayon ng Bagibao. Ganun ba? Hindi po siya nangangalkal, pupunta lang siya sa establish, pipick upin yung kalakal na binibigay ng tao. Kaso, ang gusto po ng mga bantay bayan po yata, sila po yung mapupunta. Ah, silang makikinabang? Ganun pala? Ngayon, binawal na po siya. So, ako Ganun ba? naman, Ano po okay lang naman po sa akin kasi yun nga, katulad po nung sa pamagat, God sees you, nakikita kami ng Panginoon. Hindi man po namin pastor humingi, nawalan po siya ng pagkakakitaan, nagtatrabaho po ako. Ah, okay. Praise God. Anong trabaho mo ngayon sis? Ano po, dito po sa may Balibago din po, nung sa Patanin, pagawa. Ah, hindi talaga nagpapabaya si Lord. Opo. Siya po, yung tao po mismo ang nag-chat lang po sa akin kung gusto ko daw pa ng trabaho. Ah, I-offer ko na kasi wala naman ng trabaho. okay. Praise Kaya, God. thanks God pa rin ako. Kaya yung tungkol doon sa ano, inisip ko na hindi po talaga siya nakitulong. Kasi kung hindi mo pa binibigay. Ba't di na lang kayo mga lakal sa bandang Angeles? Hindi po. Hindi Bawal din po natin. kaya basta kasi masyado po malayo. Ah, Sa mga oo nga samahan. pala. Oh. Hanggang Balibago. Hindi ko kasi siya nangakalipad, pastor. Yung mga yung mga staff ko, binibigay Ah, ko. binibigay lang. Kaso po yung mga barangay, pinabawal po yung gusto ko yata ng mga barangay sa kanila. Pinabawal Diba? po. Yung kasama ko pong babae, pastor, kinulong. Kinuha yung wailer. Eh, ipanalangin natin yan. Hindi naman natutulog ang Diyos. Ay, ipanalangin po natin. Ipanalangin natin. Sabi ko nga ganun, hindi naman nagtapos. Oo nga. Kaya sabi ko na kanya, kung ganyan ang ginagawa, kahit naman makinig lang. Hindi, ibabalik ni Lord yan. Ipanalangin natin. Eh, si Nanay, ano masasabi mo, Nanay? Kanina po umaga, ko nagtanong kung kanino yung leader yung nasa labas. Ah, Habang nagsasaing ako, nagbugas ng plato. Lumabas ako, kanino, sa akin po yan. May trabaho ka, na, pagkikitain. Ito, pag binibigyan. Praise God. Ay, praise God. Praise praise God. Praise God. Padala ni Lord yun. Padala ni Lord. Hindi mawawala mo yung Dalawang kilong bigas. Nakakotse po siya, bigla na lang huminto, Ah. nagtanong kung kanino wheeler yung nasa labas. Kasi nga yung wheeler namin, Instrumento ni Lord yun. kanino itong wheeler, pinagtanungan yung may-ari ko ng bahay namin. Ah, At sa ano yan, yung nangungupahan sa amin, may pinalabas ito. Tapos nung tinawag siya, sa iyo ba ito, upuan? okay. O may trabaho ka, wala. O ito, pagkain. Di nagkukulang si Lord. Minsan sinusubukan lang tayo. Kapag napagtagumpayan natin, si Lord pa rin ang tutulong. Kaya tiwala lang po, kasi Ah. talaga siya nagpapakulit. O si Nanay naman. Baka may masasabi si Nanay. Ang masasabi ko lang, nagpasalamat ako sa
Diyos sa lahat ng biyayang binigay niya sa akin. Ang tao may problema. Ako matagal ang problema ko. Kung doon sa puso kong anak na na yun, nalalaman nila yan. Pero, nagtiwala naman ako sa Diyos na balang araw makita ko rin yung anak kong puso. At nagpasalamat din ako sa Diyos na wala akong ibang problema kundi yun. At sa katawan ko, nagpasalamat ako sa Diyos na binigyan niya ako ng malakas na katawan sa araw-araw. Yun lang ako. Okay. Praise God. At pagka, hindi ko rin makalimutan pagka-umaga. Lagi ko magkasalit salamat na nagigising ako. Kahit sa gabi nagpapasalamat. Sa oras-oras, kahit anong ginagawa ko, Lord, tulungan mo ako mapadali ang ginagawa ko. Kaya, nagpasalamat ako. Si Sister Lynn, may masasabi rin niya. Kahit nagdaan kami ng mga problema, tawagin na natin si Lord, hindi na natin. Siya na bahala kung ano yung provide na kami. Sa buhay mo, kaya, ito tayo mawala ng pag-asa kay Lord. Pagtiwala tayo. Kapit lang. Sabihin natin siya, sambahin natin siya. Amen. Oo nga. Oo nga. Amen. Amen, sis. Sige po, kung sino pa yung gusto. Gusto ni Lord yung ganyan, sinashare natin yung kabutihan niya. Ikaw, sis. Ay, ikaw, sis. Ako po noon, nung hindi ko alam kung anong buwan, naglalaba ko ako ng kanin. Paglalaba ko, ako kasi naglalaba ako. Naglalabas na ako ng mga anak. Kasi ayaw ko nakikita na. Kahit pagod ako. Ngayon, naglaba ako. Tapos, yung kuryente namin, hinawakan ko yung bumilya. Pagkahawak ko ng bumilya. Parang higit yung kamay ko, wala akong kumila. Eh, sumisigaw ako sa mga anak ko. Tulungan niyo ako. Kasi ganyan ang tataas ang tampak ng bahay namin. Tapos sabi ko, Lord, tulungan mo ako, huwag mo akong babayan. Para akong itinulak. Ang layo ng nakalsikang ko. Siguro, dito hanggang doon. Ngayon, napayuko ako ng ganyan doon. Kaya ginawa ng nabubulol na magsalita. Yung kapitbahay namin, tapos ko, sige ka muna. Sabi ko, pasalamat ako kasi nakikita ka. Habang buhay ko, hindi pa ka namatay na ako. Tapos ko, yan yung nararamdaman ko. Pag nilalakasan ko yung buhok ko. Sabi ko, huwag niya akong pabayaan kahit yung asawa ko may sakit. Na hindi ako makatayo. Pinapahin ko yung ano. Aga nagpa-ultrasound ako, nag-ano nila. Kasi sabi na, tapos ako. Ngayon, punta ko sa nakakain. Naakay ako ng mga anak. Kasi, sa linggo, hindi ako kumakain. Wala akong talaga. Pero nilala ko na. Nung ano, nagpangkat na nakakasabi na sa linggo. Wala na iparisa yung ano mo kasi hindi mo. Kaya na may malito na bukod dito sa yago. Pero pagkatingan ka na, hindi naman masakit. Pero yung iniinda ko, itong likod ko at saka ito, parang naninigas, pinakabaga. Yun, tapos punta ko na ito ko, nilakad ko yung piling ko. Ang daming gamot mo na binigay sa akin. Ngayon, siguro halagang 5,000 kasi ako, dahil nanghihirap po ako kahit ano, kung may mga tao dumalapit sa akin, tinutulungan ko. Pero tingnan ko nung inaano ko kung ano, yan alam ko kailan
na hindi ako pabaya sa dahil ano, talaga siguro matulungin ang tao dahil mahirap na ako. Nalapitan ako pag may hindi ako nagsasawa. Kasi ako sabi ko, bahala na si Lord na panalangin ko na. Una-una, bigyan ako ng lakas ng loob at kapatid ko. Oo. Tapos pamilya ko, ingatan dahil sa akin. Parang, ano yung, pero kung ibang, minsan nagsisikip ang dito ko. Sinigaw ako, nagalit yung anak ko. Sabi na doon sa kapatid niya, mahirap yung nawawala ng magulang. Sabi nga, oh, yung parang ayaw ko yung ano ng problema kasi parang masakit. Parang hindi ka makahinga. Pag may problema ka. Parang ano yung bakit stress ka. Kaya pinaglalabanan ko pa rin. Kaya ngayon, papasalamat ako kahit na ano, talagang nalagat ko sa Praise God. parang kasi kung makahiga lang ako, masakit ako pa Kaya, salamat ako sa kanya. Sabi ko nga, hindi niya ako pinabayaan. Amen. Amen. Sige, bro. Ngayon po, i-add ko lang dun sa sinabi niyo na yun. Sabi nga po dito sa mga awit, no, 139, verse 5 po, ikaw ay ikay laging kapiling ko. Mamaya kung Tatabi ko oras. hindi na mitang Ang likas magsalita na nga ito, kalakasan ng aking nag-iingat. pwedeng makablo nga ito. Andyan po palagi ang Panginoon sa tabi natin. Adi, di ako nagkakay ka lang Hindi po siya, mag Tama kablo nga ito. hindi Pwedeng po siya magsalita. basta gumagalaw. Lahat po ng mga Siya, nangyayari limala sa po buhay nila. natin ay Siya hindi po 500. Di na niya po boto mo. plano si Lord sa buhay natin na hindi natin Ali, ano na ito ah? na masigit Tang po makablo ay. malalaman ng Tang makablo ay. Pwedeng magsalita. Ayun po, nadako na po tayo sa ating prayer. Ali. Okay po, magpipray po tayo ng any prayer request po para may panalangin po natin. Tsama kanyan lang. Tingnan niyo po. Ito naman po, kaibigan ko ito, may problema siya. Kung kang magano, kung ka Pag-pray po natin yan. Yan siya nakatira ngayong pinapaalis siya. Ito ngayon ang problema na sabi ko, paglaban mo dahil hindi naman pag-aaral mo sa taon. Nakikita po ng Diyos. Kasi kung magpapadaig ka, ibig sabihin, natatalo ka. Kailangan ipaglaban. Tama po yun. Yan sa lahat ng sa lahat ng paningin po natin ay nagarabyado tayo na katulad ng kwento ni Sister. Kailangan mo, Kwento ng tunay. lumabang nasa katuwiran ka. Hindi lang po tayo nakikita niya din po, hindi other side around po yung mga